Magandang araw sa inyong lahat. Mayroon akong ipaparating na isang talumpati para sa mga kapwa ko, estudyanteng mahirap. Ngunit lumalaban ng patas patungo sa aming mga pangarap. Ang talumpating ito ay pinamagatang hindi hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng pangarap. Ako nga pala si James Julian Quijano Cabocos o mas kilalang Julian or Julian sa aming barangay. 21 taong gulang at kasalukuyang nag-aaral sa Cebu Roosevelt Memorial Colleges. Isinulat ko ang talumpating ito para sa mga kapwa kong estudyanteng mahirap. Ngunit patuloy lumalaban ng patas upang maabot ang aming pangarap. Gusto ko lang iparating sa mga kapwa ko, estudyante, na kami ay isang mahirap na pamilya na sapat lang ang kinakain sa pang-araw-araw na buhay. Ang nanay ko ay isang single parents at isa ding person with disabilities. 3 kaming magkakapatid at ang isa ay pumanaw na dahil sa sakit sa tinga na hindi naagapan kaagad dahil sa kakulangan ng pera pang-opera. Ang panganay naming kapatid ay may sarili ng pamilya. Mula siya ay graduate ng senior high school. 2 ang kanyang anak at ang panganay niyang anak ay isa ding person with disabilities. Hindi siya makakakita dahil sa maagang panganganak. Ganun pa man, kami man ay mahirap at kapos sa pera, hindi pa rin hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng pangarap. Ako ngayon ay nakatira sa aking pinsan na siyang sumusuporta sa aking pag-aaral. Ganun pa man, hindi talaga maiwasang maluha kapag naisip ko ang kalagayan ng aking mga pamilya. Kaya ginawa ko na lang inspirasyon ang kahirapan upang makapagtapos sa pag-aaral at matulungan ang aking pamilya na makaahon sa buhay. Kaya sa mga kapwa ko mahirap na estudyante, huwag kayong mawalan ng pag-asa at huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kaya ayon kay Rizalin Feb Sarte mula sa Nabunturan, Davao del Norte, na isang cum laude at kabilang top 10 ng 2035 licensure examination for social workers, na isang mahirap na estudyante at nakapagtapos sa pag-aaral. Patunay ito ng kanyang pagsisikap, panalig at determinasyon sa buhay. Hindi hadlang ang kahirapan upang maabot ang pangarap at maiahon ang pamilya sa kahirapan. Sa kabila ng aming pinagdadaanan, pinili kong mag-aral ng mabuti dahil ito lamang ang susi upang makaahon kami sa kahirapan. Hindi man madali at marami mang pagsubok na darating, hindi pa rin ako susuko. Hindi pa rin tayo susuko. Kasi alam kong may Diyos na magproprotekta at tutulong sa atin. Kaya sa mga kapwa ko, estudyante, huwag tayong mawalan ng pag-asa sa buhay. Kung mahirap ka man ngayon, gawin mong inspirasyon ang paghihirap upang makapagtapos sa pag-aaral. Huwag din nating kalimutang magdasal at ipaubaya ang lahat sa Panginoong Hesus dahil Siya ang ating gabay at lakas sa pagharap ng kahirapan sa buhay. Sa huli, nais kong ipalala sa aking kapwa estudyante na ang kahirapan ay hindi man kailanman magiging hadlang sa pag-abot sa ating mga pangarap. Kung tayo ay may matibay na paninindigan, sipag at pananampalataya, mahirap man ang ating pinagdadaanan ngayon, ngunit ito ay pagsubok lamang para sa ating kinabukasan. Ang bawat sakripisyo, pagod at luha ay bahagi lamang ng paglalakbay patungo sa tagumpay sa buhay.
Patuloy tayong mangarap, magsikap, at magtiwala sa Diyos. Sapagkat balang araw, ang lahat ng ating paghirap ay mapapalitan ng tagumpay at ginhawa sa buhay. Hindi lamang para sa ating, kundi para sa ating mga mahal sa buhay. Sa huli, gusto kong ipaalala sa kapwa ko, estudyante, na huwag tayong susuko sa buhay.